Efrelyn, nag-public apology na kay Palangga Nation at sa Bureau of Immigration. Sinabi nga nitong handa nitong lunukin ang kanyang pride para lamang matapos na ang hindi nila pagkakaunawaan. At hindi nga ito nagustuhan ni Palangga Nation dahil parang pinalalabas nito na siya ang mabait at si Palangga Nation ang lumalabas na masama. Sa dating nga ng mensahe ni Palangga Nation sa ginawang public apology ito ni Efrelyn ay parang malabo pa nga rin matapos ang kanilang hindi pagkakaunawaan na ito. At para sa detalye ng istoryang to, panuorin natin ang video na to. Ano daw? Tinataguan kita, Palanggana? Bakit sino ka ba para pagtaguan ko, ha? Yan ba yung pinagmamalaki mong content na pasigaw-sigaw ko, no? Para sabihing matapang? Ha? Hoy, palaos ka na. Ginagamit mo lang naman yung video ko na na-offload ako para sumikat ka ulit, di ba? Manggagamit ka rin eh. Ako ang manggagamit? Ikaw ang nag-take advantage sa akin, Day. Kasi nakita mo na pinansin kita. So, ang ginawa mo, nagpapansin ka dahil alam mo na maiinis ako. So, ang ginawa mo, tingnan mo nga yung mga atake mo kung professional ka. Dapat ang sinagot mo, yung reaction ko sa pagre-react ko sa pagka-upload mo. Bakit yung mga atake mo sa akin iba? Ha? Kesyo bangasan mo ko, kesyo nakakatumba ka ng kalabaw. Why? Kasi gusto mo mapansin ka ng isang One Palangga Nation. Ha? Ngayon, ako ang manggagamit, hindi ba ikaw? Ha? Kaya lang kita pinatulan dahil sunod-sunod na ang atake mo sa akin. Kaya kita pinuntahan dahil ipakita ko sa'yo, na hindi mo ko basta-basta pwedeng hamunin ng basagan na muka. Oh, manggagamit? Sino ang manggagamit sa atin? Sige nga, ako o ikaw? Bakit ka nagpapansin sa akin? Isang beses lang kita kinontent, ang dami mong sinabi. Kasi alam mo na magre-retaliate ako. Oh, sige nga, real talk, sinong manggagamit sa ating dalawa? Ikaw o ako? Bilyon ang views ko, dati pa. Ikaw. Ito, Efrelyn, re-real talkin kita. Alam mo ba kung bakit kita napansin dun sa upload video mo? Ikaw, Pilipino ka, isa kang vlogger. Dapat mahal mo ang Pilipinas. Wala kang pagmamahal sa Pilipinas. Bakit ka mo? Hinayayaan mo ang Pilipinas na mapahiya. Sobrang baba na ng tingin ng ibang tao sa atin, ng ibang lahi sa atin. Lalo mong dinadagdagan. Bakit ka mo? Sigurado ka ba na may immigration may kasalanan dahil na-upload ka? Doon ako nainis sa'yo, te. Ngayon sabihin mo, ako palaos na ako, hindi ba dapat magpasalamat ka? Dahil pinansin kita? Tingnan mo, laman ka ng social media ngayon. Wag ako, te. Wag mo akong daragin sa mga ganyan-ganyan. 9.5 million ang follower ko. Ikaw ang follower mo, 1.3, puro basher pa. Tanggapin mo ang katotohanan na mali ka sa ginawa mo. Tigil-tigilan mo ko. Good morning everyone. Dahil nakaka-stress talaga yung araw dahil maraming sagutan, maraming away at kung ano-ano pa. Okay, ako na lang ulit yung magpapakumbaba. Gusto kong humingi ng dispensa, public apology kay Palangga Nation. So, yun lang yung gusto kong sabihin. Stress na nga ako sa pagka-offload ko. Tapos may stress pa ako sa mga tao. 'Di ba? So, ang daming words ni Palangga na nagpa-open mind sa akin. So, as a vlogger, dapat tanggapin ko lahat. So, yung hindi ko lang talaga matanggap, yung kay Juana. Sa tagal-tagal na panahon na ginagamit niya yung mukha ko, ni wala man lang akong nakukuha galing sa kanya, kahit pasasalamat. So, tapos bigla naman tong nag-pop out si Madam Palangga ninyo, na about sa offload ko. So, hindi nyo naman ako masisisi, lalong-lalo na kapag tinrato naman ako na iba doon sa natin, sa immigration. So, iba yung trato na ibinigay nila sa atin, yung pasigaw-sigaw, ganun. So, tayo naman, hindi naman kasi tayo sanay na kapwa natin na kababayan na ginaganon-ganon lang tayo, di ba? So, masasaktan talaga tayo, lalong-lalo na offload pa talaga. So, napakarami na ngayong
vloggers na pinutakti ako pero never kayong nakarinig sa akin na kinontent ko sila kasi bakit ganun. So, si Juana lang naman talaga yung pinatulan ko kasi nga napakatagal na panahon na ginagawa niya akong content. Dahil kapag mukha niya yung ina-upload niya sa page niya, wala namang views. Pero kapag mukha ko, million views agad. So, ganun na nga. Okay lang sana kung gagamitin niya yung mukha ko, kung may consent sa akin. At tsaka, yun na nga ang sinasabi ko, nang iinsulto pa ng kapwa-tao. Kung nang gagamit na nga, nang iinsulto pa. Yun yung problema eh. Diba? So, kahit ikaw ba naman, aaraw-arawin ka. Diba? Iooras-oras yung pag-a-upload sa mukha mo at ano-ano pang sasabihin sa'yo. Siyempre, matitibag ka talaga kahit gaano ka patigas, diba? So, as a vlogger, normal lang naman talaga na magkaroon tayo ng issue para pag-usapan talaga at mag-boost yung account. So, karamihan sa mga vlogger, mas gusto nilang ganyan. So, ako, nagsisimula pa lang ako, kaya kailangan ko pa rin patatagin yung puso ko. Kaya nga ako gumagawa ng sarili kong content. Ito shoutout sa kay Palangga. Gumagawa ako ng sarili kong content, own content ko, at hindi ako gumagaya sa ibang tao. Kung sinasabi mo naman yung content ko is mayabang, may pagkabobo, ganun yung sabi mo sa akin eh. Kailangan kong maging ganun para mas mabilis tumaas yung ating views dahil nga sa mga comments at sa mga shares. So, ganun yung paraan ko para makahanap ako ng views. So, iba-iba tayo ng way para magkaroon tayo ng views. Yung sabi mo nga sa akin na dapat katulad ako sa'yo, yung nakikita ko nga, nagsishare ka, na nagcha-charity ka, namimigay ka ng malalaking pera. So, hindi ko pa yun kaya. So, karamihan sa mga bashers natin, pinagtatawanan tayo dahil namimigay lang tayo ng 200, 500, 1,000. Oo, maliit lang yun na bagay. Pero sa mga katulad ko siguro, na hindi naman masyadong mayaman at hindi naghahangad ng mas mataas na bigay sa kapwa, lalong-lalo na kapag bigay, maa-appreciate namin yon. Pero pasensya lang talaga kasi yun lang talaga yung kaya. Yun lang talaga kaya ng bulsa ko dahil napakarami ko pang responsibilidad sa bahay. Sinabi ko na yan, alam na yan ng mga followers ko na hindi lang 30 yung umaasa sa akin sa bahay. Kaya kung namimigay man ako, kapag may pasobra man ako, so nagsishare ako sa 10 tao, ganun. Kaya pasensya na kung hanggang 200, 500 lang talaga yung kaya kong ma-share sa mga kababayan natin na nangangailangan. So karamihan naman na tumutulong ako sa kapwa ko is hindi ko na talaga na-videohan kasi nahihiya ako. Lalong-lalo na kapag yung mga nakikitaan ko na nagtatrabaho sa tabi-tabi, namimigay talaga ako, nag-aabot talaga ako na hindi ko na talaga binivideohan o kinukuunan ng ebidensya na tumulong ako. Dahil hindi nyo man nakikita na tumutulong ako, pero yung sa itaas, nakikita niya ako. Kaya tuloy lang tayo. So, ayun, pasensya na sa mga words. Palangga, pasensya na. Madam Palangga, sorry. Ayun, okay na. Sorry kung gusto mong pumunta today para mag-usap tayo. Okay lang. Andito na ako sa bahay. Kakauwi ko lang kagabi. So, ayun, aantayin kita dito. Okay lang. Lulunukin ko lahat ng sinabi mo sa akin. Ako na lang yung hihingi ng sorry. Kasi nga, nakikita ko yung mga followers natin is nag-aaway-away na. Sila mismo yung nag-aaway-away para sa atin. Siyempre, meron din naman ako kahit papano na solid followers na yung alam talaga yung totoong kwento ng buhay ko. So, yung iba naman is tumiwalag. Like, dahil dyan siya kampi sa'yo. So, hindi, nakitaan ko sa ating mga followers ngayon is hindi sila yung, like, pareho nila tayong iniidolo. Pero, konti lang talaga yung nakikita ko na pumagit na sa ating dalawa. Karamihan talaga is tumalikod talaga. So, yun yung nagkitaan ko. Hindi talaga pare-pareha yung tao. Iba-iba talaga. So, kagaya lang yan sa atin dalawa Palangga Nation. Iba-iba tayo ng paggawa ng content. Iba-iba yung purpose natin. So,
Ayun na nga, kasi ayaw ko rin ng gulo. Sana tanggapin mo yung sorry ko. Ayan, sorry. Love ya. Pero si Juana, hindi ko talaga. Hindi ko naman talaga siya mapapatawad kasi hindi naman siya humingi sa akin ng sorry. Yun lang, sa totoo lang, yun, nasasaktan lang ako sa kanya kasi nga, gamit-gamit niya yung mukha ko. Like, ipapahiya niya ako doon sa mga followers niya, tapos naka-off comment naman na hindi man lang tayo pa rin lumaban. So, yung ginagawa ko, hindi ko na lang siya pinapanood. Ang problema, yung mga nanonood sa kanya is sinishare pa rin sa akin, kaya nakikita ko, pero hindi ko pinapanood ng whole video dahil ayaw ko masaktan. So, yun lang. Yung iba kasi parang manhid sila as long as binibigkas lang ng bunganga nila. So, ayun na nga, sinasabihan niyo ako mayabang. Mayabang saan? Ano ba yung pinagmamayabang ko? Wala naman, di ba? Kayo na nga mismo nagsasabi sa akin na wala akong bahay. Di ba? Nagmamayabang ako, like, dahil ngumingiti ako, lagi akong tumatawa, lagi akong masaya. Yan ba yung tinatawag yung mayabang? Tapos, yung pagpapakita ko ng pera, ganon. So, wala akong magagawa dyan, mga bebe loves. Amo ko yung nag-uutos dyan. So, later na natin yan pag-uusapan. Yung about sa ganyan. Okay, so kung nayayabangan kayo sa akin kasi nagpo-post ako ng mga achievements ko na hindi ko nakuha dati, pasensya na kung mayabang na yun sa paningin nyo. Ang gusto ko lang i-manifest ng iba na hindi pa huli ang lahat para sumuko sila. Meron at meron talagang araw na aangat sila. So, yun lang yung gusto kong iparating para lumaban pa rin sila. Lalong-lalo na sa mga kapwa nating OFW. So, yun lang. Ayun na nga, sorry ulit Palangga. Ano, magrarant ka, tapos magsusorry ka, magpapakumbaba ka ngayon pagkatapos ng magrant, para ano? Para sabihin na nagpakumbaba ka kay Palangga Nation? Huwag! Matapang ka. Bring it on! Walang nagsusorry na matapang. Sige lang. Panindigan nating dalawa yung anong gusto nating mangyari. Walang mag-iiyak-iyak at magsusorry-sorry. Dito sa social media, hindi mo pwedeng isisi sa mga tao dito ang ka-stressan mo dito sa social media. Bakit ka mo? Alam mong stress ang social media, bakit ka pumasok? Bring it on! Ay sus. Ang magsusorry-sorry. So ano ngayon? Ikaw ang mabait. Ako ngayon ang masama. Kasi ikaw ang nagsorry sa akin. And mind you ako na lang ang hihingi ng pasensya. So anong gusto mo? Ako hihingi ng pasensya sa'yo? Gusto ko lang humingi ng public apology sa ating immigration. Kung bakit sila yung sinisisi ko sa pagka-offload ko. So, hindi nyo rin ako masisisi kung napaiyak ako at disappointed ako sa araw na iyon. Hindi nyo rin ako masisisi kung sobrang emotional ako that day. Siyempre, kahit sino, kung sobrang excited ka na talaga dahil first time mo pa mag-tour sa ibang bansa, tapos bigla ka na lang ma-offload. Tapos, syempre, iniisip mo na hindi ka naman nagsisinungaling. Tapos, i-offload ka lang. Kahit sino, mapapaiyak. At yun na nga, kung hindi ko in-upload yung karanasan ko dyan sa immigration, hindi ko pa malalaman na meron din akong pagkakamali. Wala naman akong sinasabi na tama ako at mali kayo. Okay lang naman sa akin kung ma-offload ako nang dahil kulang yung documents na dala-dala ko. Ang hindi ko lang nagustuhan is yung kung papaano nyo itatrato yung kapwa nyo Pilipino. Trabaho nyo naman kasi dyan na mag-assist ng tama, mapamayaman man o mapamahirap dahil nagbabayad naman kami ng tama. Yun lang yung gusto kong iparating sa inyo, na tratuhin nyo naman ng tama ang kapwa nyo Pilipino. Kaya sa mga kapwa ko OFWs, alam nyo na kung ano yung susunod na gagawin. So kung hindi ako naging syunga, hindi ko in-upload yung pag-iiyak-iyak ko dito, kung hindi ko pa in-upload yung naranasan ko, hindi nyo malalaman kung ano ba talaga yung dapat na dadalhin nyo sa immigration kapag kayo ay nag-for good na. Dahil hindi ibig sabihin na kung mapera ka na, ay malaya ka na.
Lalong-lalo na kapag yung visa mo is galing sa pagdi-DH sa ibang bansa, lalong-lalo na dyan sa Saudi, sa Qatar, sa UAE, sa Dubai. Kasi iisipin niya ng immigration, pupunta tayo ng Hong Kong or ng ibang bansa para mag-TNT. Kaya next time, pasalamat kayo sa kasyungahan ko at paiyak-iyak ko sa katangahan ko na sinasabi nila sa kabobohan ko. Pasalamat kayo dahil sa kabobohan ko, may natutunan kayo. At hindi nyo ako gagayahin na susubok sa isang gera na kulang ang bala. Ganun lang kadali mga Bebe Labs. Dapat meron talagang isang taong magkakamali para maituro nila yung tama sa iba. Hindi naman kasi lahat marunong, hindi lahat eksperto. Mas marami pa ang walang alam sa pangingibang bansa kaysa sa may alam. Kaya sa video ko na to, sa pagkatanga ko na to, may matutunan kayo. Kaya handa kayo palagi para hindi kayo maging katulad ko na iiyak na lang sa isang tabi dahil nga na-offload. Papaano na lang kung wala tayong pamasahe pa uwi? Diba mas masakit yon? Kaya na-imbes na mainis kayo sa akin at magalit, magpasalamat pa kayo dahil isa akong example. Yung kabobohan ko ay naging example sa napakaraming kababayan natin na wala pa ring alam sa pagtutour. Dahil alam ko, yung mga kababayan nating OFW, hindi lang hanggang sa pagiging domestic helper. Darating yung araw na magtutour din kayo. At least papaano, may natutunan tayo, di ba? So ayan mga Bebe Labs, no more hate, spread love, yun lang. Habang nagbabasa nga ako ng mga comment sa comment section, ilang mga netizen ang nagsabing scripted nga lang daw or gawa-gawa lang ang mga istoryang ito. At ginagawa nga lang daw to ng dalawang nasabing vlogger para lamang sa mga views. Kung totoo man or scripted nga ang ginagawa nilang ito, sa bandang huli ay sila nga rin ang magkakaproblema dito. Dahil tiwala ng kanilang mga followers at subscribers ang tinataya nila dito. Maaring ang ibang tao ay mag-stay sa kanila at ang iba naman ay tuluyan nang i-unfollow ang mga account ng mga ito kung sakaling mainis sila sa kanila. Dahil kung isa nga lang itong palabas, ay hindi naman magandang gawin na paglaruan lamang nila ang kanilang mga followers para lamang sa dagdag na kita at umani ng maraming views. At hindi nga rin natin maipagkakaila na ang ganitong klaseng mga content ay meron talagang mga market. Kaya naman, kahit sinasabi ng ibang tao na scripted lamang ang kanilang ginagawang ito, ay bumebenta pa nga rin ito sa ibang netizen. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.